Pero importante rin 'to na mapag-usapan natin, bigyan natin ng komentaryo. Ito po ay interview nitong si Jade, kasamahan natin sa SMNI. Naku, itong poging-poging at napakagaling na si Jade. Pasok. Nasabi may koneksyon o mano itong si Congressman Leandro Leviste sa nagdaang administrasyon. Opo, yun ang pinalalabas nila, ay yun po rin ang lalong in-amplifier ni Yusek Claire Castro. Actually, ito pong kanyang vlog o podcast na subject nitong aming demanda sa Balayan ay isa lamang po yan. May 15 na po na mga vlogs si Auntie Claire na walang ginawa kundi sirain ang reputasyon ni Congressman Leandro Leviste. At ito ay nagsimula lamang noong inilabas ni Congressman Leviste yung tinatawag na Cabral Files. Kaya pag-usapan natin tong harassment na ito. Kasi itong si Claire Castro, hindi ko alam kung crush. Crush niya ata to si Leviste. Sabagay, hindi ko rin siya masisi. Gwapo rin to si Leviste talaga. Pero ito'y binablog niya. Una, dapat kasi talaga ang spokesperson ng presidente hindi na nagbablog. Ako, maling-mali talaga yan. Kasi nagiging attack dog na lang. Di bali sana kung information lang. Halimbawa, pinapakita lang niya yung plano ng presidente, okay lang yun. Pero pag binabanatan na yung mga kalaban, di umano, kahit hindi naman talaga kalaban, nagiging attack dog. So, hindi dapat siya nagbablog. Pero ang kine-question dito, yung patuloy niyang pagbablog, nakakinsing topic na kay Leviste. Simula lang nung nilabas ni Leviste na sinabi niya, hawak niya ang Cabral Files. Tingnan niyo kung paano binabaliktad. Ganito po ang mga adik. Gawain ng adik ito. Hindi ko sinasabing adik si Claire, pero ito ay galing sa gawain ng adik. Ito rin po kasi ang litanya ng mga dilawan. Mapapansin nyo, napapanood ko yung isang vlogger na dating nasa mainstream media na siguro natanggal. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Naging vlogger na lang. O hindi ko alam, parang hindi niya kaya mag-vlog nang walang interview. Hindi ko na maalala yung pangalan niya. Basta puro siya interview. O, ang sinasabi niya, hindi naman dapat si Leviste ay makakatakas porket hindi issue kung tama yung Cabral Files na hawak niya o hindi. Dapat panugatan pa rin niya yung patungkol dito sa solar companies. So, hindi niya dapat ginagamit na excuse tong Cabral Files. Mali po. Actually, kabaligtaran po yan. Yan po ang overall na ginagawa nila kay Leviste, tapos binabaligtad siya, parang ginagamit pa niya yung Cabral Files para makaligtas. Hindi po. Kasi binabanatan lang naman siya simula nung sinabi niya may Cabral Files. Alam mo yung sinasabi? Meron na siyang kaso before tungkol dyan sa solar, kini-question. Hindi po totoo yung peke yun. Ngayon lang naman naglabasan sa media. Ngayon lang naman naglabasan sa vlogger. Ngayon lang naman binabatikos yung solar, etc. Hindi ko na po i-discuss yung legality niyan dahil napaliwanag ko na dun sa nakaraang vlog natin nung Biyernes ata. Search nyo na lang. Ang pinag-uusapan natin, binabaligtad. Kasi nga, ang binanatan lang siya after niya ilabas na meron siyang Cabral Files. So kabaligtaran. Kaya siya hinaharas ng mga to. Ayaw nila na hawak ni Leviste yung Cabral Files. Ayaw niya nilang magsalita si Leviste. Pati yung DOE po, nagtataka kami, 2003 pa daw yung problema, 2004, bakit ngayon lamang inilalabas? Ngayon, di ba? Exactly. 2003, 2004. Ngayon, giingay. Yung mga vloggers ba nila, diniscuss yung sa solar? Hindi. Ngayon, binanatan. Binanatan ba ni Boying Rimulya yung dati? Sabihin na natin hindi siya sa ombudsman. Bakit hindi niya sinumbong? Hindi siya nagsalita. Si Claire ba binanatan? Ang tagal niya nang nakaupo. Ano yun? Nagkataon lang? Timing lahat? Tapos meron kayong panggalaw? Yung mga buong mga Martin Romualdez vloggers, binabanatan ngayon? Nagkataon lang? Sabihin nyo, hinaharas nyo para hindi ilabas ni Leviste. At kung sakaling ilabas niya, hindi nyo siya napigilan, sira na yung kanyang credibility. Gets? Nagtataka po kami, sabay-sabay po yan Umpisa nung naging kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste, isa-isa na po yan, DOE, Ombudsman, pati na si Auntie Claire na hindi naman talaga niya trabaho yan kung tutuusin sapagkat siya ay presidential spokesman. Ayan. Di ba? Hindi ito trabaho ni Claire. Akala ba ni Claire, dahil binabanatan niya sa vlog niya, si Leviste, nakakatulong siya sa Pangulo? Hindi po. Nasisira nga ni Claire yung credibility ng Pangulo. Bakit? Isipin mo, hawak niya ang listahan ng magnanakaw. Sabi niya, ni Leviste. Tapos yung spokesperson ng presidente, binabanatan siya 15 times. Simula nung sinabi niyang hawak niya yung listahan ng magnanakaw. So ano iisipin ng tao? Ay, guilty yung presidente.
ay nasa listahan yung presidente. Yung damage control na ginagawa ni Claire Castro, lalong nakaka-damage. Yung damage control na ginagawa ni Ombudsman, lalong nakaka-damage. Puro kasi kayo damage. Dapat mag-muscle, ano na lang kayo. Ay nagtataka po kami kung bakit they're all ganging up on Congressman Leviste. Po. So ang ibig sabihin na possible po, attorney, sa nakikita po ninyo, yung magiging senaryo nito ay matutulad doon kay Congressman Kiko Barzaga na matanggal dyan sa Kamara. Parang ganun po, attorney. Hindi ko po alam kung anong adhikain nitong mga atake nito. Pero para sa amin po, very obvious that these are targeted attacks against Congressman Leviste. Sunod-sunod po yan. May coordination yan, tatlong ahensya na yan. At hindi po maaaring palampasin ni Congressman Leviste. Yan. No, siyempre may coordination. Itong ombudsman, to si Claire Castro. Hindi ko alam kung ano pa isa. Yung DOJ ata. Hindi ko natin alam. Pero ang isang nakaligtaan ni Topacio dito, ni Atty. Topacio, kasama dyan. Baka nasa GC yan. No? Ng mga trolls o mga attack dog. Kasi siya rin ang binabanatan ngayon eh. Sabay-sabay yan. Meron yan. Opo. Attorney, ang sinasabi, ang solar energy franchise ay pinagkaloob noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Sa legal ba na perspective, attorney, sapat bang basihan yung timing ng pagkakaloob ng prangkisa para maghinala ng irregularidad? Yan, isa pa yan. Kasalanan na naman ng Duterte. Ito po yung dinidiscuss ko po sa inyo kanina. Sa tagal ko pong nagbablog, nitong panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, alam ko na yung script nila. Alam ko na yung strategy nila. Itong nangyayari kay Leviste, it's the same script. Napanood ko na ito eh. Pasa na naman sa Duterte. Kaya sinasabing ganyan dahil Duterte. Anong punto nila? Nabigay daw yung prangkisa 2019. Pag-usapan natin anong sagot ni Topacio. Kasi 2019 panahon ni PRRD. Hindi po, sapagkat ay kung gustong palabasin ni Auntie Claire na siya ay ang nagbibigay ng prangkisa ay ang Pangulo, nagkakamali po siya. Kaya nagtataka nga ako kung bakit Duterte ng Duterte yung sinasabi niya para naman siyang hindi abogado, ang nagbibigay po ng prangkisa ay ang lehislatura. Yan yung sinasabi natin eh. It's either tanga to si Claire or nagtatanga-tangahan. Kaya tanungin ko kayo, ano sa tingin nyo, tanga si Claire o nagtatanga-tangahan? Ako tatanungin nyo, nagtatanga-tangahan eh. Sinasabi nga ni Atty. Topacio, para ka namang hindi abogado. Kulang na lang sabihin, tanga ka ba o nagtatanga-tangahan? Kasi minsan gawain din yan, hindi man lahat ng ibang abogado nagtatanga-tangahan. Para syempre masira sa media. Hindi naman presidente nagbibigay ng prangkisa. Ang a-approve niyan lower house, mga congressman. Pag nakapasa, dadalhin sa Senate. Pag-uusapan yan. Tsaka i-discuss. Pag nakapasa, saka palang dadalhin sa presidente. Inaprubahan na ng congressman eh. Inaprubahan ng Senado. O di inaprubahan din ng presidente. Bakit yung presidente yung kasalanan yan? At hindi lang yan. Wait, there's more. Legislative franchise po yan. Yan po ay unang sinusulong sa mababang kapulungan. Yan po ay pinagdedebatihan, sinusuri, sinisiyasat. Pagkatapos po, kung yan ay papasa sa mababang kapulungan, iaangat pa po yan sa Senado at doon na naman pagdedebatihan, etc. Senado, pangalawa. Sa aming records po ay pumasa naman to sa Senado. And then, saka po lalagdaan ng Pangulo kung wala namang masama. At ito pong proyektong ito, kahit nagpalit na po yung administrasyon, ang nagpasinaya po rito ay si Pangulong Bongbong Marcos. At palay pa nga ang puri niya rito sa proyektong ito. Pinuri pa ng pinuri ni Bongbong Marcos. Sa bagay, traidor yan si Bongbong Marcos. Sa bagay, sinungaling yan. Sa bagay, walang utang na loob yan si Marcos. Sa bagay, ang galing magbaliktad yan si Marcos. Sabi ko nga sa inyo, gawain ng adik yan. Diba? Di naman ako nagsabi ng adik, kapatid niya mismo, adik daw yung kapatid niya. Ngayon, pinupuri niya ng pinupuri. Ngayon, binabanata ng spokesperson niya. Bakit? Dahil hawak niya yung listahan ng magnanakaw. Guilty kayo? Girl, guilty kayo, ateng? Guilty lang? Guilty ang peg mo? Pagkatapos, darating yung kanyang mga tauhan, questionin yung isang bentahan na lumusot naman po at siniyasat din
sinuri ng Securities and Exchange Commission na regulatory body ng gobyerno sa mga ganitong bentahan at ng Philippine Stock Exchange. So, yung bentahan, inapruban ng SEC, inapruban ng ahensya ng gobyerno. Tapos ngayon, kini-question. Yung Philippine Stock Exchange po, napakahigpit po noon sa mga listed companies. Pagkatapos, questionin nila. Yun ang aming kinakataka. Dahil hawak niya yung listahan ng mga magnanakaw. So, syempre, galit ang magnanakaw kay Libiste. Yan ang buod niyan.